Magandang gabi, no? So, Sunday, family day. So, mapapansin nyo, may dala ako ditong container. Okay, welcome back nga pala ulit sa aking channel, no? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng overnight oats, no? Pwede natin siyang gawing merienda o kaya po pwede namang almusal. Okay? Paglilinaw, no? Itong overnight oats na to, ang nagbigay po sa akin ng diet na yan, eh yung aking doktor ha. Hindi ko po yan basta lang inimbento or ginaya. Okay? May basbas po ito ng ating doktor. Okay? So tara, himay-himay natin kung ano nga ba yung mga laman ng overnight oats. Okay, umpisahan natin, no? Meron tayo ritong container, tapos meron tayo ritong tablespoon. Okay? So, umpisa natin. Ang unang sangkap na gagamitin, so meron ako ditong quick oats. Okay? Ang inilalagay ko rito sa container, at least 2 hanggang 3. Usually, ginagawa kong 3 para, sa merienda po pwede. Kasi usually, ito naman yung almusal ko. Okay? Kukuha tayo ng 3 kutsara lang nito. So, 1, 2, 3. Okay? Mas maganda guys kung ang gagamitin nyo rito yung rolled oats, no? Well, okay naman to, mataas sa fiber, but make sure na marami po tayong iinuming tubig, okay? Para hindi tayo maging constipated o yung tinatawag natin na tinitibi sa Tagalog, no? Okay? So, nakapaglagay na ako sa ating container. Kahit sa container nyo naman ilagay, ako kasi mas gusto ko to dahil sakto lang yung laki. Hindi siya bulky, hindi naman din siya sobrang liit. Okay? Sunod na ingredients, meron tayo ritong granola. Okay? Ito po siya ha. Granola. Okay? Ito yung ginagamit ko. No? Naglalagay ako dito ng 2 kutsara lang din ng ating granola. Ihahalo natin dito sa naunang oats. 1. Okay. 2. Okay, ito ang ating granola, no? By the way guys, kung tatanungin nyo ako kung saan nakakabili ng ganito, sa ating mga paboritong supermarket o grocery store, meron naman yan. Kagaya ng Robinson Supermarket, mga ganyan. Meron po tayo dyan sa hypermarket. Makakabili po tayo. Kung tatanungin nyo yung presyo, mahal po ba? Hindi naman. Sakto lang. Okay? Huwag nyo na panghinayangan. Healthy naman siya eh. Sunod na ingredients na ilalagay ko, meron po ako ditong chia seeds. By the way, tinanggal ko na kasi yung chia sa lalagyan. Ano bang itsura ng chia? Para siyang paminta. Yan o, para siyang paminta. Okay? Naglalagay din po ako nito, 1 kutsara lang dito sa ating container. By the way, bigyan ko kayo ng warning, no? Kung kayo po ay naggagamot sa inyong diabetes, for example, naka-metformin po kayo o kaya naman may gamot kayo sa hypertension, make sure na sasabihin nyo muna sa doktor nyo na i-incorporate nyo po ang chia seeds sa inyong diet kasi po pwedeng bumaba ng husto ang inyong blood pressure o kaya ang inyong blood sugar ha. Kaya ipagpaalam nyo muna para naman mabigyan kayo ng tamang advice pagdating sa pag-take ng chia seeds. By the way, minsan pag hindi ako nakakagawa nito no ng overnight oats, yung chia seeds na ito, kumukuha ako ng 1 kutsara, nilalagay ko po siya sa isang basong may tubig, hinahalo ko doon. Okay, hinahalo ko siya. Pag hinalo ko na yon, nagiging jelly, parang siyang gulaman eh, parang gano'n, parang sago. Nagiging gulaman siya. Yung texture niya, ibinababad ko lang siya ng 10 to 15 minutes. Iniinom ko siya kasi nga rich in fiber, madali rin po siyang makabusog. Okay? So, ganun po yung ginagawa ko sa kanya.
O, napaghalo-halo na natin itong oats, granola, then yung chia seeds. Okay, by the way, yung chia seeds, makakabili kayo nito dyan sa atin, no, sa Pilipinas, makakabili kayo niyan sa Rob Supermarket at saka sa SM Hypermarket. Mura lang naman guys, 99 pesos. Ipasok na natin sa 100 pesos. Pagpalagay na natin itong mga tatlong binanggit ko, itong oats, yung quick oats or yung rolled oats, po pwede yun. Itong granola at saka ito, no, itong chia, hindi ka naman gagastos ng sobrang laki. Mura lang din naman siya. Okay? So, kuya, after ba niyan, anong ginagawa mo rito? Yung iba, nilalagyan ng saging. So, meron ako ritong saging. Pwede mo siyang i-slice at ilagay dito sa container, no? Pero ako kasi ayoko. Ang ginagawa ko sa morning, kinakain ko na lang din yung banana and at the same time, yung ginawa kong rolled oats. Tapos, meron din ako ditong blueberry, no? Meron akong blueberry dito. Okay? So, maganda ang blueberry, no? Lalo na kung may kataasan ang inyong uric acid, nakakatulong siya, no, na pababain, but again, hindi ko sinasabi na gamot siya. Tanggalin yung gamot, mag-blueberry na lang or mag-rolled oats na lang, no. So hindi 'yon, mali 'yon, maling pananaw 'yon. Ito ay nakakatulong sa ating overall health, okay? Especially sa ating guts, no. Okay, sa ating digestive system. Okay? So, maglalagay po tayo ng milk ngayon. Ano ba yung milk na ginagamit ko? So, meron ako ritong unsweetened oat milk. Okay, no? So, depende sa inyo kung gaano kadami. Okay? So, ako naman, once na makover lang siya, okay na ako. Pwede rin naman kayong gumamit ng fresh milk. Ayan. Ayan. Okay na ako dyan, yung ganun lang kadami. No? So, hindi na siya ganun ka-dry. Ayan, ganun lang. Tapos ano pa? Meron din tayo ritong honey. Okay? Ito naman guys, depende sa inyo kung gusto niyo maglagay or hindi, ha? Ako kasi, naglalagay kahit konti. Alright. Ooh. So, mukhang yummy, no? So, ganun lang kadali. 'Di ba? Meron na tayong overnight oats. Okay? O ngayon, na-assemble na natin yung ating simpleng overnight oats. Hindi ko kasi nilagyan ng prutas. Okay? Mas gusto ko kasi kinakain siya ng, alam mo na, ng fresh. Gusto ko yung babalatan ko. Yung iba, nilalagyan to ng ano, ha? Nilalagyan to ng ubas, ng strawberry, ng mansanas. Depende na lang po sa atin. Okay? So, kaya naman din ako gumagawa nito kasi gusto ko sa morning, ganito yung ginagawa ko, no? After ko mag-take ng levothyroxine, okay? Pagka-take ko nun, 30 minutes, 40 minutes, bago ko to kainin. Nagwawalis-walis muna ako kung ano yung mga dapat natin gawin dito sa bahay. Yun muna. Okay, once na maging let's say malambot, no? Okay na. That's it. Actually, po pwede mo naman din tong kainin agad, but make sure na kahit papano naman, tumagal man lang siya ng 1 oras hanggang 2 oras. Okay? Nagkataon lang na ayaw ko nagmamadali sa morning, kaya ngayon pa lang bago mag bedtime, ginagawa ko na siya. Kasi may bata kasi akong alaga, alam niyo naman mahirap, no? Tapos saging all the way. Alam niyo naman, favorite natin. Tapos gumagamit din naman ako ng orange. No, depende na lang din sa inyo. Kasi hindi talaga ako mahilig ng mga tapsilog, tosilog na yan, yung mga hot silog. Kumakain naman, pero kahit nung kabataan, hindi bihira din eh. Okay? So ito, for me, sabihin ko na sa inyo, mas economical.
Okay, mas nakakatipid kahit naman sa presyo diyan sa atin 'no, kasi magkano lang naman din ang, oats, magkano ang granola. Hindi mo naman kakainin 'tong mga 'to ng isang kain lang, itong granola na 'to, kakainin mo ba 'to ng isang upuan lang? Of course hindi. I ilang overnight oats ang magagawa mo diyan. Tapos itong chia seeds, let's say ang 500 grams nito, 100 pesos. O sabihin natin overall nitong mga ingredients natin, sama natin yung fruits, pagpalagay natin 400 pesos. Ilang morning mapapakain ka nun? Baka 2 linggo mahigit. Okay? At saka ilang merienda. O, depende na lang din sa appetite mo. Itong honey naman, depende na sa'yo kung gusto mo maglagay nito. Ako naman, minsan wala, minsan meron. Tapos pagdating naman sa gatas, pwede naman yung fresh milk. No, po pwede naman yan. So, ikaw na bahala. Okay. So, kung kakain ka ng top silog, ng hot silog, ng to silog, magkano na ang isang order sa atin? O, let's say sa tudings. O, ano pa? Yung Sinangag Express, magkano na ba yung mga ano sa atin dyan? Yung mga per meal natin. Baka yung 100 mo, hindi ka pa makakain eh. Unlike dito, okay ka na. Tapos sa saging naman, I'm sure may nadadaanan ka namang magandang bilihan ng prutas sa palengke o sa supermarket. Di ba? Nakatipid ka ng gusto. At saka kung sakaling late ka na, no, pwede mo naman siyang i-shoot na lang sa bag mo, lagay mo sa rep sa office nyo, then that's it. Meron ka ng almusal, meron ka ng merienda. Pag kinakain ko siya ng 8 AM, siguro nakakaramdam ako ng gutom, mga around 11:30 na. Mga ganun. Or let's say sabihin natin lunch. Pero hindi naman yung gutom na starving. Oh? Okay? So, salamat po sa panonood, no? At saka, sana may natutunan kayo. But again, please, ipa-check up nyo muna kung po pwede kayo sa mga ganito. Kasi baka mamaya, ah, may mga ano kasi, may mga oatmeal na hindi siya gluten free. Baka mamaya ano kayo dun, allergy kayo, no? So, baka magkaroon kayo ng problem. So, okay, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsuporta. Hangad ko po ang ating paggaling, no? Ang ating kapanatagan. Maraming salamat sa inyo at God bless everyone.